Ang kwento ng pagtubos Kabanata 25, ang unang pagdating ni Kristo. Ako ay dinala hanggang sa panahon na si Jesus ay dapat kumuha sa kanyang sarili ng kalikasan ng tao, magpakumbaba sa kanyang sarili bilang isang tao, at magdusa sa mga tukso ni Satanas. Ang kanyang kapanganakan ay walang makamundong kadakilaan. Siya ay ipinanganak sa isang kwadra at duyan sa isang sabsaban, gayunpaman ang kanyang kapanganakan ay pinarangalan na higit sa sinuman sa mga anak ng tao. Ipinaalam ng mga anghel mula sa langit sa mga pastol ang pagdating ni Jesus, at sinamahan ng liwanag at kaluwalhatian mula sa Diyos ang kanilang patuto. Hinipon ng makalangit na hukbo ang kanilang mga alpa at niluwalhati ang Diyos. Matagumpay nilang ibinalita ang pagdating ng anak ng Diyos sa isang makasalanang daigdig upang maisakatuparan ang gawain ng pagtubos, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang magdala ng kapayapaan, kaligayahan, at buhay na walang hanggan sa tao. Pinarangalan ng Diyos ang pagdating ng kanyang anak. Sinamba siya ng mga anghel. Ang bautismo ni Jesus. Ang mga anghel ng Diyos ay umaaligid sa tanawin ng kanyang binyag, ang banal na espiritu ay bumaba sa anyong kalapati at lumiwanag sa kanya, at habang ang mga tao ay nakatayong labis na namangha, na ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, ang tinig ng Ama ay narinig mula sa langit, na nagsasabi, "Ikaw ay aking minamahal na anak, sa iyo ako ay lubos na nasisiyahan." Hindi nakatitiyak si Juan na ang tagapagligtas ang dumating upang bautismuhan niya sa Jordan. Ngunit nangako ang Diyos sa kanya ng isang tanda kung saan dapat niyang makilala ang kordero ng Diyos. Ang tanda na iyon ay ibinigay habang ang makalangit na kalapati ay damapa kay Jesus at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagniningning sa paligid niya. Iniunat ni Juan ang kanyang kamay, itinuro si Jesus, at sumigaw ng malakas na tinig, "Narito ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Ministeryo ni Juan. Ipinaalam ni Juan sa kanyang mga disipulo na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas, ang tagapagligtas ng mundo. Habang nagtatapos ang kanyang gawain, tinuruan niya ang kanyang mga alagad na tumingin kay Jesus at sumunod sa kanya bilang ang dakilang guro. Ang buhay ni John ay malungkot at mapagtanggi sa sarili. Ipinahayag niya ang unang pagdating ni Kristo ngunit hindi pinahintulutang masaksihan ang kanyang mga himala at tamasahin ang kapangyarihang ipinakita niya. Nang itatag ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang guro, alam ni Juan na siya mismo ay dapat mamatay. Ang kanyang boses ay bihirang marinig, maliban sa ilang. Ang kanyang buhay ay malungkot. Hindi siya kumapit sa pamilya ng kanyang ama, para tangkilikin ang kanilang lipunan, bagkus ay iniwan niya sila para magampanan ang kanyang misyon. Maraming tao ang umalis sa abalang mga lungsod at mga nayon, at dumagsa sa ilang upang marinig ang mga salita ng kamangha-manghang propeta. Inilapag ni Juan ang palakol sa ugat ng puno. Sinaway niya ang kasalanan, walang takot sa mga kahihinatnan, at inihanda ang daan para sa kordero ng Diyos. Naapektuhan si Herodes habang nakikinig siya sa makapangyarihan at matatalim na patuto ni Juan, at may matinding interes na itinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin para maging kanyang disipulo. Alam ni Juan ang katotohanan na siya ay malapit ng magpakasal sa asawa ng kanyang kapatid, habang ang kanyang asawa ay nabubuhay pa, at matapat na sinabi kay Herodes na ito ay hindi ayon sa batas. Ayaw ni Herodes na magsakripisyo. Pinakasalan niya ang asawa ng kanyang kapatid at, sa pamamagitan ng impluwensya nito, ay dinakip si John at inilagay siya sa bilangguan, na nagbabalak, gayunpaman, na palayain siya. Habang nakakulong, narinig ni Juan sa pamamagitan ng kanyang mga alagad ang makapangyarihang mga gawa ni Jesus. Hindi niya kayang pakinggan ang kanyang magiliw na mga salita, ngunit ipinaalam sa kanya ng mga disipulo at inaliw siya sa kanilang narinig. Hindi nagtagal ay pinugutan ng ulo si Juan, sa pamamagitan ng impluwensya ng asawa ni Herodes. Nakita ko na ang pinakamababang mga disipulo na sumunod kay Jesus, nasaksihan ang kanyang mga himala, at narinig ang nakaaaliw na mga salita na lumabas mula sa kanyang mga labi, ay mas dakila kaysa kay Juan Bautista, ibig sabihin, sila ay higit na din akila at pinarangalan, at nagkaroon ng higit na kasiyahan sa kanilang buhay. Dumating si Juan sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang ipahayag ang unang pagdating ni Jesus. Itinuro sa akin ang mga huling araw at nakita na kinakatawan ni Juan ang mga dapat humayo sa espiritu at kapangyarihan ni Elijah upang ibalita ang araw ng puot at ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang temptasyon.
Pagkatapos ng bautismo ni Jesus sa Jordan, siya ay dinala ng Espiritu sa ilang, upang tuksuhin ng dyablo. Inihanda siya ng banal na Espiritu para sa espesyal na eksenang iyon ng mabangis na tukso. 40 araw siya ay tinukso ni Satanas, at sa mga araw na iyon ay wala siyang kinain. Ang lahat sa paligid niya ay hindi kasiya siya, kung saan ang kalikasan ng tao ay haantong sa pag-urong. Kasama niya ang mababanggas na hayop at ang dyablo, sa isang tiwangwang, malungkot na lugar. Ang anak ng Diyos ay mapotla at payat, sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagdurusa. Ngunit ang kanyang landas ay namarkahan, at kailangan niyang tuparin ang gawain na kanyang naparito upang gawin. Sinamantala ni Satanas ang mga pagdurusa ng anak ng Diyos at naghanda na kulutin siya ng sari-saring mga tukso, umaasang matamo ang tagumpay laban sa kanya, dahil nagpakumbaba siya bilang isang tao. Dumating si Satanas na may kasamang tuksong ito, kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay. Tinukso niya si Jesus na magpakababa upang bigyan siya ng patunay ng kanyang pagiging Mesiyas, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang banal na kapangyarihan. Malumanay na sinagot siya ni Jesus, na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Lucas Kapitulo 4 versikulo 3, 4. Si Satanas ay naghahanap ng isang pagtatalo kay Jesus tungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Tinukoy niya ang kanyang mahina, nagdurusa na kalagayan at mayabang na pinagtibay na mas malakas siya kaysa kay Jesus. Ngunit ang salitang sinalita mula sa langit, ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ay lubos akong nalulugod, Lucas Kapitulo 3 versikulo 22, ay sapat na upang suportahan si Jesus sa lahat ng kanyang pagdurusa. Nakita ko na walang kinalaman si Kristo sa pagkumbinsi kay Satanas sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang pagiging tagapagligtas ng mundo. Si Satanas ay may sapat na katibayan ng mataas na posisyon at awtoridad ng anak ng Diyos. Ang kanyang hindi pagpayag na sumuko sa awtoridad ni Kristo ay nagsara sa kanya sa langit. Si Satanas, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ay dinala si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo, at doon ay tinukso siya na magbigay ng katibayan na siya ay ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang sarili mula sa nahihilo na taas. Dumating si Satanas na may mga salita ng inspirasyon, sapagkat nasusulat, iuutos niya sa kanyang mga anghel ang tungkol sa iyo, na ingatan ka, at sa kanilang mga kamay ay babuhitin kanila, baka kailanman ay matisod mo ang iyong paa sa isang bato. Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong subukan ng Panginoon mong Diyos. Lucas Kapitulo 4 versikulo 10 hanggang 12. Nais ni Satanas na maging dahilan upang ipagpalagay ni Jesus ang awa ng kanyang ama at ipagsapalaran ang kanyang buhay bago ang katuparan ng kanyang misyon. Siya ay umaasa na ang plano ng kaligtasan ay mabibigo. Ngunit ang plano ay inilatag ng masyadong malalim upang ibagsak o sirain ni Satanas. Si Kristo ang halimbawa para sa lahat ng Kristiyano. Kapag sila ay tinukso, o ang kanilang mga karapatan ay pinagtatalunan, dapat nilang tiisin ito. Hindi nila dapat madama na may karapatan silang tumawag sa Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan upang matamo nila ang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway, maliban kung ang Diyos ay direktang pararangalan at luwalhatiin sa pamamagitan nito. Kung itinapon ni Jesus ang kanyang sarili mula sa taluktok ng templo, hindi nito luluwalhatiin ang kanyang ama, sapagkat walang nakasaksi sa gawa kundi si Satanas at ang mga anghel ng Diyos. At tinutukso sana ang Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pinakamapait na kalaban. Ito ay maaaring maging condescending sa isa na si Jesus ay dumating upang lupigin. At dinala siya ng dyablo sa isang mataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan sa isang sandali. At sinabi ng dyablo sa kanya, lahat ng kapangyarihang ito ay ibibigay ko sa iyo, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ibinigay sa akin, at kung kanino ko ibig ay ibibigay ko. Kung sasambahin mo ako, ang lahat ay magiging iyo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, lumayo ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Lucas Kapitulo 4 versikulo 5 hanggang 8. Iniharap ni Satanas sa harap ni Jesus ang mga kaharian ng mundo sa pinakakaakit-akit na liwanag. Kung doon siya sasambahin ni Jesus, nag-alok siya na talikuran ang kanyang mga pag-aangkin sa mga pag-aari ng lupa.
Kung ang plano ng kaligtasan ay isakatuparan at si Jesus ay dapat mamatay upang kabyusan ng tao, alam ni Satanas na ang kanyang sariling kapangyarihan ay dapat na limitado at sa wakas ay maalis, at na siya ay pupuksin. Sa makatuwid, pinag-aralan niyang plano na pigilan, kung maaari, ang pagkumpleto ng dakilang gawain na sinimulan ng anak ng Diyos. Kung mabaigo ang plano ng pagtubos ng tao, pananatilihin ni Satanas ang kaharian na kanyang inaangkin noon. At kung siya ay magtatagumpay, siya ay nambobola sa kanyang sarili na siya ay maghahari sa pagsalungat sa Diyos ng langit. Sinaway ng manunukso, nagbunyi si Satanas ng isantabi ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, at umalis sa langit. Inisip niya na ang anak ng Diyos noon ay inilagay sa kanyang kapangyarihan. Napakadali ng tukso sa banal na mag-asawa sa Eden na umaasa siya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang Satanas at tuso na ibagsak maging ang anak ng Diyos, at sa gayon ay iligtas ang kanyang sariling buhay at kaharian. Kung maaari niyang tuksuhin si Jesus na lumayo sa kalooban ng kanyang ama, ang kanyang layunin ay makakamit. Ngunit sinalubong ni Jesus ang manunukso sa pamamagitan ng pagsaway, "Lumayo ka sa likuran ko, Satanas." Siya ay dapat yumukod lamang sa kanyang ama. Inangkin ni Satanas ang kaharian ng lupa bilang kanya at ibinunyag kay Jesus na ang lahat ng kanyang pagdurusa ay maligtas, na hindi niya kailangang mamatay para makuha ang mga kaharian ng mundong ito. Kung siya ay sasambahin, siya ay maaaring magkaroon ng lahat ng pag-aari ng lupa at ang kaluwalhatian ng paghahari sa kanila. Ngunit si Jesus ay matatag. Alam niya na darating ang panahon na tatubusin niya, sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay, ang kaharian mula kay Satanas, at, pagkatapos ng isang panahon, ang lahat sa langit at lupa ay magpapasakop sa kanya. Pinili niya ang kanyang buhay ng pagdurusa at ang kanyang kakilakilabot na kamatayan bilang paraan na itinakda ng kanyang ama upang siya ay maging isang matuwid na tagapagmana ng mga kaharian ng lupa at maibigay sila sa kanyang mga kamay bilang isang walang hanggang pag-aari. Ibibigay din si Satanas sa kanyang mga kamay upang lipulin sa pamamagitan ng kamatayan, hindi na upang inisin si Jesus o ang mga banal sa kaluwalhatian. Dito nagtatapos ang Kabanata 25. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat.